Oras at nasa linya na po natin uli si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang hapon po sa inyo, GM. Yes sir, good afternoon. Good afternoon sa inyong mga tagapakinig. Opo, sa mga oras po nito, hihingi lang ho kami ng mga karagdagang impormasyon na ano na po nangyayari dyan. At balita po namin yung mga kinakailangang kagamitan na bit-bit po ng MMDA para makatulong sa rescue operation na GM. Opo, sa ngayon po, kami ay ng Quadrant 4 at ang ating mga tao na nandito, ginagamit ang ating mga technical equipment para sa paghahanap ng kung may survivors pa. May nahukay na tayo rito. Ang isang nahukay natin, swerte naman ng aso. May aso rito kaming nahukay na medyo yun ang una namin nakita na sign of life sa loob. Opo. Kaya hinahanap pa rin namin. So, hoping na meron ding mga safety spaces na survivable spaces na meron na talagang tao. Opo. Doon po sa mismong lugar kung saan ho kayo nakatutok, gaano ho kakomplikado, ka-challenging yung sitwasyon, GM? Medyo pancake ho talaga yung building eh. Talagang nadurog talaga. Kaya nga pati ang mga aso namin, hindi rin makapasok na basta-basta yung K9 natin. Opo. Ang nakita nating aso doon is yung pet eh. Pet ng mga nandun nakatira. So, we're hoping na dahil may isang buhay na tayo nakita, yun ho ako talaga na-detect ng ating life detector. Kaya at yun din ang ating narinig sa mga technical equipment natin, yung vibraphone, yun ang narinig natin na kumakaluskos. Opo. So, nang hinukay ng mga tao natin, aso nga pala. Opo. So, hoping na meron ding mga ganong survivable space na makita natin, tao naman na makita natin. Opo, binabanggit nyo, meron ho kayong mga parang life detector na gamit-gamit sa ngayon. Gaano kalaking bagay po yan na dala-dala po ng MMD para makatulong po sa nagpapatuloy na rescue operation po natin, GM? Well, yun ho ang nabigay sa atin ng direksyon kung saan natin hanapin yung may buhay na nag-indicate kanina. So, Opo. Unfortunately, hindi nga tao ang ating nakita. Sa mga oras po na to, GM, no, mga alas 5:23 na ng hapon, habang lumilipas ang oras, challenging ho ba na baka maya-maya madilim na po dyan sa lugar na kinilalagyan nyo ngayon? Totoo po yun. Talagang didilim ang lugar kasi maraming poste ng utilities ang natumba at wala hong kuryente sa area na to. Sinat off ng power supply nung electric utility rito. Pero sa panig po ng MMDA, particular dun sa tinututukan po ninyo na area, ito wala pong tigil dito, ay tuloy-tuloy ho kayo natututok para kung kinakailangan matuntun po yung mga sinasabing natrap pa rin po dyan sa gumuhong gusali at ma-rescue, GM. Opo, hindi po ito titigilan ng ating mga tauhan. Tayo ay katulong ng Bureau of Fire, ng local government ng Bulacan dito sa area namin. At andito rin ho ang mga iba pang mga DRRM at nagpadala rin ng mga rescue. Marami ho talagang, marami na rin hong iba-ibang ahensya ang pumunta rito. GM, hindi na ho kami mang-aabala sa inyo. Patuloy po kami na makikipag-ugnayan sa inyo. Hingi po ng mga karagdagang impormasyon sa mga susunod na pagkakataon. At ingat po kayo dyan sa nagpapatuloy na rescue operation. Maraming salamat po sa inyong suporta. Panalangin natin ang ating mga kababayan na sana sila ay mag-survive. Ang mga nandiyan pa na naghihintay sa loob na mag-survive at napatan sila ng biyaya ng ating amang nasa langit. Maraming salamat po. Maraming salamat po si General Manager Nicolas Torre III, ang MMDA General Manager na ngayon po ay nakatutok mismo dun sa area. May binabanggit sila na mismong quadrant area na tinututukan ng MMDA.